Ako po si Diosdado Cinco, 45 years old, nakatira sa Carmona, Cavite. Bali, hindi po ako nakapagtapos napasama ako sa mga scrapper, yung nag-scrap din Painante. Tapos doon, pagkatapos noon, nangalahig naman po yung sa pangangalakal sa dam site. Sobrang hirap po kasi pag nasa squatter area ka talagang mahirap na lugar yun. Yun po, pagkatapos kong mga lakal, tapos namasukan naman po ako ng yung sa mga lumber, yung parang scrapper din siya, na gumigiba naman ng mga lumang bahay, mga lumang building na ganon. Tapos doon parang nakakuha din ako ng idea na magagamit ko rin pala pagdating ng araw sa pagninegosyo. Dati nga akong nangangalakal sa dam site, natutunan ko rin yung mga klase ng plastic. Yung una po, maliit pa po Ako mismo nagtatrabaho, yung naglalabada ng plastic na ganyan. Nabili mo yung labahin na plastic, ang kilo mababa pa noon 3 piso lang ang labahin plastic na ganun Pag nalinis mo yon, nalabhan mo na siya, ang benta sa Tunawan nung araw, mga 25 na per kilo Bumili ako ng 2,000 kilong plastic nalabahin Pag nalinis mo yon, 20 pesos per kilo, linis na yon, mga 34,000 din ganon. Ganun lang, unti-unti. Diyan po talaga ako nagsimula, nakapagpagawa ako ng bahay diyan. Marami na akong hinahakutan halos yung 2 truck ko nakakahakot ng tig-2 balik araw-araw Sumasabay na ako sa mga malalaking scrapper Kaya lang nakapokus ako diyan. Kaya lang nung nag-pandemic, bagsak lahat 75 days, wala akong dideliveran, tapos may tao ako. Tapos may kalakal ka nga, hindi ka makakabenta, walang bumibili. Yung savings ko na konti, naubos din sa tao Doon ko na-experience na yung pala, yung pag maliit kang negosyante na gano'n, tapos may tao ka, ang hirap. Naubos lang pero awa ng Diyos, nakapagpatuloy pa rin. Tapos kaya ako nag-isip ng pangalawang negosyo ito, paleta. Para sabi ko, mahirap pag-isa lang Ito, kahit nung pandemic, nakakabenta ako. Nawa nga ng Diyos mga ilang taon lang nabalik yung yung nakabili ako ng sasakyan, ng truck, saka panghakot. Tuloy-tuloy po, pagkagising ko, ako na mismo ang nagtatrabaho pa rin ng tumutulong. Dito nagpuputol ako, tapos kina-quality ko na yung gagamiting materyales. Na ito, pagka mga ganyang itsura na mga pangit na ilagay nyo na sa panggatong niya, wag nyo na ikabit kasi para hindi tayo masira sa mga customer. Medyo okay na po kasi halos lumalakas na rin po yung paleta ko. Kagaya ngayon, yung paleta ko, 1,000 na rin ang order nito Halos 4,000 na rin ang order niyan 3,000 to 4,000 pieces ang PO niyan sa isang buwan Tapos yung plastic ko minsan malakas din po, nagsasabay na. Kahit maraming tao, nakakapagpasahod din, saka nakakabayad. May sumusubra pang konti. Tagal na po ako, 8 years na po ako dito, nagtatrabaho sa kanya. Wala naman pong problema sa trabaho po, sobrang bayad kasi po siya. Kailangan ko pong pera, nakakakuha ko sa kanya kahit magkano. Wala ka pong dito, wala ka pong masabi na maganda po talaga sa pakikisama sa amin. Okay naman po. Masipag sa lahat ng bagay. Tsaka wala naman po masabi. Marami na po. Marami po natulong. Tulad nung pag-ano niya sa bahay namin. Siya po yung nag-ayos para may matulungan kami. Wala na po masasabi kasi man siya mabait. Siya masipag, tapos pagka kung mayroon, siya mapagbigay, ganyan. Lalo na pagdating sa sa financial, madaling lapitan. Bigay siya kaagad.
dati pakalat-kalat na lang sa dam site eh. Parang lulong ako dati eh. Hindi ko alam kung paano nga ako nakarating sa ganitong pagninegosyo na hindi naman nakatapos eh. Ayun po, kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa Panginoon at tinuruan po ako sa ganitong pagninegosyo kahit hindi nakatapos. Halos lahat po ng gastusin sa pati renta namin na babayaran po lahat. Sa anak na papag-aral naman po, may college na po ako, yung panganay ko eh. May papayo ko lang po sa mga nagsisimula para sa negosyo. Hanapin talaga nila yung kung saan ang linya nila, i-improve mo siya, aralin mo rin. Kakapain mo alamin mo yung bilihan sa kabentahan, aralin mo muna. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Laki pa natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.